administrasyon. Ang controversial na video ay mabilis na kumalat sa social media at tila naglalaman ng ebidensyang ikinagulat ng marami. Ayon sa ilang ulat, lumabas na sangkot umano sa video ang ilang miyembro ng pamilya Marcos, kabilang na sina First Lady Lizetta Nasmags at mga miyembro ng pamilyang si Romualdez. Makikita raw sa nasabing video ang umano'y mga pag-uusap na naglalantad ng katawalian at hindi inaasang mga pahayag laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Malacanang kaugnay ng issue, ngunit may mga nagsasabing nagsasagawa ng investigasyon ang Senado hinggil dito. Samantala, maring itinanggi ng kampo ni First Lady Lizetta Nasmags sa mga aligasyon at sinabing ito raw ay bahagi ng isang black propaganda laban sa administrasyon. Sa gitna ng mainit na politika at papalapit na eleksyon, inaasahan na lalo pang titindi ang bangayan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos camp. Ano nga ba ang laman ng video? Totoo nga bang ito ang simula ng pagbagsak ng kasalukuyang liderato? Abangan ng mga susunod na kabanata. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yung trust rating ni Vice President Sara Duterte. Alam mo, pinakamaganda mong gawin. Yun nga, ibalik mo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sabi ko sa'yo, baka mag 100% pa yung trust rating sa'yo. Saka ito alam nyo, kung ako yung nasa posisyon ni Marcos Jr., sobrang nakakahiya rin talaga. Alam nyo kung bakit? Kasi isipin nyo ikaw yung presidente. Simulat sa pool na nagkaroon ng halalan. Sa halalan muna, mag-upisa tayo sa halalan. Sa halalan pa lang, kulelat ka na sa Vice President mo. 32 million na si Vice President Sara Duterte noon, nung halalan, ikaw nasa 20 million ka pa lang. Eh, kagaya ng sinabi ni Attorney Glenn Chong na dinaya nga daw na minanubra. Ano bang tamang bigkas niyo? Englishin ko na lang ba? O parang kinontrol. Yan kinontrol na lang Nabubulol ako. Kinontrol yung Smartmatic. Kaya ang nangyari, nakahabol si Marcos Jr. ng boto kay Vice President Sara Duterte para nga naman daw hindi ka hiya-hiya. So ganun ang nangyari. Tapos ngayon, ilang beses na umulit na kahit alam niyo yun, yung tipong paulit-ulit na lang na trust rating bilang DepEd Secretary, si Vice President Sara Duterte, at mapahanggang ngayon, ni minsan hindi ho natalo ng magnasnip ng magpinsan na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez, etong si Vice President Sara Duterte. Napalagim na paulit-ulit nilang sinasabi na wala na ang mga Duterte, hindi na sikat ang mga Duterte, ayaw na ng taong bayan sa mga Duterte. Pero kapag nag-survey, nag-trust rating, at ito nga, pinakasampal sa muka ni Marcos Jr. ng administrasyong Marcos at sa lahat ng anti-Duterte dyan, yung nangyaring halalan ngayon sa nangyaring 2025 midterm election. Itong senatorial election, kung hindi nga nabawasan niyang mga boto ng Duterte senatorial candidate, baka lahat yan nakapasok. Biruin mo ba naman, 27 million ang bumoto kay Senator Bongo. First time in history po yan sa Pilipinas na may ganyang kalaking boto sa isang senador. Diba? O partida, binawasan pa yan. Kung hindi binawasan yan, baka nag-32 million din yan. Diba? Kaya nga, yan ang isa sa mga pinakasampal kay Marcos Jr. yung nangyaring halalan na yan. At yan din siguro ang nakapag-isip kay Marcos Jr. Ba't kailangan niya magbait-baitan ngayon? Dahil nga dyan sa pangyayari na yan, diba?
So, alam nyo yung katulad niya nila Gadon. Yan yung mga kupal na palaging yung mga kupal na bataan ni Marcos na palaging nagsasabing wala na yung mga Duterte, no? Yan si Larry Gadon, si Trillanes, 'di ba? Yan yung mga o ngayon nasan si Trillanes, di nanalong mayor. Partida namigay pa ng tagi 1,000. Di ba? Yun yung sinasabi na yung isa, yung kutong lupa, si Espiritu. Si Attorney Espiritu na naghahamon debate kay PRRD. Sabi niya matanda na daw, malapit na daw mamatay si Pangulong Duterte. Yun naman pala matanda na, tas sasabihin mo ugod-ugod na, tapos hamunin mo pang debate, di tanga ka pala. Suntukan na lang kay ni Banat Bay. Si Banat Bay at Tiloro no? Hindi, alam nyo talaga, sobrang supalpal, sobrang nakakahiya na ang nangyayari. Biruin nyo, talagang sa lahat ng aspeto at sa lahat ng bagay, mas pinipili ng taong bayan ng mga Duterte kaysa kay Marcos Jr. na siya yung presidente ng Pilipinas. Tuloy mo, Atty. Salpanelo, hinihingal na ako. Yung impeachment na yun, unang-una, kaya naman nagkaroon ng impeachment, hindi rin po pwedeng sabihin na kahit na anong tanggi niya, na wala siyang kinalaman, ay wala rin maniniwala doon dahil siya nga presidente ng bansa. Ang political reality nito, kung ano ang gusto ng presidente, yun ang nasusunod sa Kongreso. Tama. Ang exception to the rule lang yan, si Presidente Duterte, na ayaw makialam sa trabaho ng iba. Ngayon, pagdating sa impeachment, walang problema si Inday Sara dyan. Kasi doon muna tayo sa sinabi ni Marcos Jr. na palagi niyang tinatanggi na wala daw siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman doon sa Congress at wala na naman siyang kinalaman sa Senate. Doon pa lang medyo talagang hindi pa lang medyo sobrang tagilid ho siya doon. Sobrang tagilid do siya doon sa mga sinasabi niya na yan. Ang masama dito, unang-una, ikaw yung presidente tapos wala kang magagawa. Kaya ka nga ikaw ang leader ha, paalala lang. Ikaw ang leader ng bansang Pilipinas. Ano man ang iutos